mga congressman at senador na mga Duterte o supporters ng mga Duterte, wala naman silang ginawa para proteksyonan si Senador Bato de la Rosa at iba pa nilang kasamahan na merong kaso sa International Criminal Court o ICC na katulad ng kinakaharap na problema ngayon ni dating Pangulong Duterte, crime against humanity. Alam niyo kung bakit ko sinabi ito? Kasi mula nang hulihin at ibigay sa ICC si Duterte noong March 8, kung di ako nagkakamali, 8 months, after 8 months, meron ba kayong nakitang ginawa ang mga congressman at senador na kaalyado ng mga Duterte para baguhin, i-amend ang Republic Act 9851? Wala akong natatandaan. Kung meron, dapat ginawa nila yan. Kasi alam nyo, ganito po yan eh. Hanggat hindi po nababago, na-amend, na-abolish o kung ano man ang dapat nilang ginawa dito sa batas na ito, Republic Act 9851, walang magagawa ang gobyerno kung hindi gawin muli ang kailang ginawa katulad ng pag-surrender, paghuli at pag-surrender sa ICC ni Duterte. Pwedeng gawin yan kay Bato de la Rosa, kay Bongo, kay Vice President Sara Duterte, o yung mga retiradong general na di umano'y sangkot sa crime against humanity. Kasi yung batas na yan ang nagsasabi at obligasyon ng Philippine government para isurrender sa ICC ang merong mga warrant of arrest. At yan ding batas na yan ang ginamit doon sa pagkakahuli kay Duterte. Hindi lang yung warrant of arrest galing sa ICC ang ginamit yan. Nakakalimutan nyo, mga Duterte, congressman at senador, kung inyong binago, inamyandahan itong batas na ito sa loob ng 8 buwan mula ng Marso, malamang nabago na yan. Meron na kayong gagamitin bilang proteksyon para hindi surrender ng Philippine government ang mga co-accused ni Duterte. Ay hindi nyo ginawa ang pagbabago eh. O di ngayon, kayo ang may kasalanan. Kasi nandyan pa rin yung batas na yan. Di ba? Nag-ingay kayo sa iba-ibang issue, nag-ingay ang mga Duterte, congressman at senador sa ibang mga bagay, pero itong isyong ito, itong batas na ito, nakakalimutan nila. Hanggat hindi po na-amend, na-abolish o nababago yung batas na yan, kahit sinong mahuli, kahit sinong mayroong warrant of arrest, walang magagawa ang Philippine government under President Marcos kung hindi ipatupad yan. I-surrender sila sa ICC. Yan po ang totoo. Itanong nyo sa maraming mga abogado. Aralin nyo yung mga nangyayari. Baka nakalimutan nyo, yan ang ginamit ng PNP, ng DOJ, ng Office of the President sa pag-surrender kay former President Duterte. Ayan. Kaya ikaw, Senador Bato, ikaw mismo wala kang ginawa para proteksyonan mo yung sarili mo o yung mga kasamahan mo. Kasi pinabayaan nyo yung Republic Act 9851, buhay na buhay yan. Hindi lang po yung kapangyarihan ng ICC mag-issue ng warrant of arrest at pag yan ay dala ng Interpol, walang magagawa ang Philippine government yan. Di ba? Hindi ko alam kung hanggang saan ang kapangyarihan ng iba nating mga batas para pigilan ang warrant of arrest. Hindi ko alam kung hanggang saan ang kapangyarihan ng Korte Suprema para pigilan ang warrant of arrest. Yung issue ng extradition, extradite, isang legal at technical issue yan. Malawak na debate yan. Pero ang aking sinasabi, itong batas na inyong kilalimutan. Ha? Huwag kayong magagalit. Ang magagalit dito, yung saradong isip, hindi alam kung ano yung sinasabi at kung ano yung proseso. Ang aking sinasabi rito, yung proseso, yung kakulangan nila at yung mga pwedeng mangyari. Hanggat hindi nababago yung batas na yan, sino mang huhulihin, isusurrender ng Philippine government dahil yan ay iniuutos ng Republic Act 9851. Okay?
Ano pa ang sunod nating pag-usapan? Eto, bago daw witness. Naku, ito na. Talaga, sana matuloy na nga sa November 14 yung pag-resume ni Senador Ping Lacson. Kasi meron pala siyang ilalabas na bagong testigo na siya hong magsasabi raw ng dati o mga bagong pangalan ng mga politiko na sangkot sa flood control scam. Hindi lang ho si Orly Gutesa na ngayon nawawala pa rin. Si Marcoleta at si Mike Defensor, laki na ng pananagutan dyan. Kasi mukhang nagsisinungaling sila. Wala naman pala sa military. Sila ho nag-produce niyan eh. Actually, ang daming problema ni Marcoleta ngayon. Grabe ha. Yung kanyang salin, yung kanyang susi, si Gutesa, nagsunod-sunod na ho yung kapalpakan. Kasi yung salin may problema dahil mas malaki pala yung ginastos niya sa eleksyon. Hindi naman niya, ewan ko, magulo. May malaking problema ni Marcoleta. Anyway, ito sinasabi ho ni Senador Ping Lacson, may bagong testigo na lalabas. Ito rin yung inaasahan natin na sa muling pagbabalik ng Blue Ribbon Committee, walang pwedeng humarang kay Ping Lacson. Hindi pwedeng harangan ito ng mga oposisyong senador. Gagawin niya ang lahat dahil ang sabi niya, hindi lang sa flood control infrastructure project, marami. Alam ba niyo, pati yung ayuda, iimbestigahan. Pati yung mga pagbibigay ng tulong sa kalamidad, tama bang naibibigay at nakakarating sa kinaukulan. Actually, pati mga local government, governor at mga mayor na nagpabaya at ginamit ang ayuda, hindi nakarating, kasama yan sa imbestigahan. Kasi ang Blue Ribbon Committee ay powerful na committee yan. Sa lahat ng posibleng sangkot, ang maraming opisyal ng gobyerno sa korupsyon, local o national, pwedeng imbestigahan yan. Hindi lang ho yung flood control scam. Kaya dapat lang ho imbestigahan para lumabas in aid of legislation. Kasi hindi naman sila korte. At lahat ng kanilang magiging resulta ng investigasyon papunta ng DOJ, papunta ng ICI, diretso ng Ombudsman, diretso ng Sandigang Bayan. Yun ang proseso eh. So, kailangan ho nating abangan ito. Huwag kayong mainit. Maraming makukulong. Maraming pangalang lulutang pa. At kailangan nating malaman ito dahil tayo ang may-ari ng pera. Wala tayong karapatang pagtakpan sila. Kailangan tayo lahat ay maging kumplena laban sa kanila na umabuso ng matagal ng panahon, paulit-ulit, nagpayaman sa pera ng bayan, nagpasasa sila sa pera ng bayan. Kaya ang kailang pananagutan ay matindi. Walang kapatawaran yan. Dapat sila ay magsisi, makulong at kumpiskahin ang lahat ng illegal na kanilang yaman.